Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Fluky Ino ngayon pong March 24 taong 2024. At ayan, nandito po tayo sa daily chart time frame ni Fluky Ino at base po sa aking technical analysis ay mukhang nahihirapan po siyang basagin ang resistance line natin dito sa 30 digits 23 810 at maliban po rito ay meron po tayong trend support line naman dito sa ilalim nito, kaya mukhang patuloy po ito na magko-consolidate dito sa pagitan ng ating resistance line dito at trend support line. Ayan, at magpapatuloy po ito sa kanyang pagko-consolidate hanggang sa maipit po ito dito sa sulok at dyan po natin malalaman kung saan po siya magkakaroon ng breakout dito. At kung saan po siya nagkaroon ng breakout ay yan po yung kanyang magiging sunod na trend direction. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, bago po natin ipagpatuloy ang pagti-technical analysis dito kay Fluky Ino, ay check po muna natin ang kanilang latest tweet dito sa kanilang X account. Ayan po ang kanilang official X account. Meron po silang followers na 575.4k. At yan po yung kanilang latest na post ngayon. Ayan, last 18 hours ago po ito by Satoshi Club. Ito po yung na-content po natin ito, yung kanilang roadmap. Ayan. At featured po nila rito. Marami po silang mga magagandang projects or plano. Yan, para na nakasaad sa kanilang roadmap na ito. Para po ito sa taong 2024. Ayan, napakalinaw po yung kanilang roadmap na ito. Mag-uumpisa po ito sa Fluky X Venus Core Markets. Ang sunod naman po ay ang Fluky Debit Cards. Tapos University of Fluky at ang Fluky Trading Booth. Ayan, Fluky Domain Names and Decentralized Website Service naman po. Kagaya na rin po ng SHIB Names ni Shiba Inu. Pagkatapos ay Fluky Powered Bank Accounts. Yan, ito po yung pinakamatinding project nila sa roadmap na ito, ang Fluky Powered Bank Accounts. Pagkatapos ay Fluky University of Fluky version 2, Flukify Locker version 3, Fluky Staking as a Service, tapos Valhalla Mainnet Launch. Ito na po yung kanilang game. Yan, malalunch na po sa kanilang mainnet. At pagkatapos ay yan, ilalunch na rin po nila ang Chinese mainnet. At ayan po yung kanilang pinakahuling plano dito sa kanilang roadmap. Ayan, meron pa pala dito pero bitin. Ayan, meron pa pala, bitin yung kanilang screenshot dito. At ayan, balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Fluky Ino sa ating daily chart time frame na ito. At base po sa aking technical analysis ay magpapatuloy lamang po ito sa kanyang pagko-consolidate. Ayan, hanggang sa maipit po siya dito sa sulok. Isa po kasi itong triangle pattern. Yan, maliit na triangle pattern, ascending triangle pattern po ito. Kaya kung mataas po ang posibilidad na dito po siya makakaranas ng breakout dito sa support line. Ayan. At kung sakaling dito po siya nagkaroon ng breakout sa support line natin ay muli po siyang babagsak dito sa 30 digits 17508. Ayan. Base naman po sa ating dalawang metrics dito or dalawang indicators ay mapapansin natin na lumiliit yung sukat habang humahaba ang ating Wall Street indicator ay lumiliit yung kanyang sukat. Ayan, ito ay mas lalong luminipis. Nagpapakita po ito ng sinyalis na maaring magbago ang trend direction ni Fluky Ino at maging bearish. Ayan. Dito naman po sa ating QQE mode indicator ay mapapansin po natin na blanco yung mga nabubuong QQE bars nito. Yan, wala pong nabubuong QQE bars. Ibig pong sabihin ay pantay lamang yung pwersa ng mga bulls at saka bears. Yan, wala pa sa kanila ang parang nagpapakita ng mas nakakalamang na pwersa. Kaya yan po yung aking naging pinakabasihan dito kung bakit ko nasabi na sa mga susunod na araw ay makakaranas po ng consolidation or sideways itong si Fluky Ino. Kaya yan, mukhang magtatagal po talaga ito hanggang sa umabot po siya rito sa pinakasulok. Yan, sulok ng ating ascending triangle pattern na ito.
Ayan, dahil sa isa tong ascending triangle pattern ay yan, mas mataas po ang posibilidad na yung support line ang mababasag dito. Ngayon ay pagdating po sa pag-i-spot trading ay syempre ay nakabili na po ako rito sa major support line natin dito sa 30 digits 17508. Yan, kung pag ginagaya po nyo or sinusundan po nyo yung aking strategy sa pag-i-spot trading ay ayan, kung hindi pa kayo nakakabili rito ay mukhang magbibigay po ng isa pang pagkakataon itong si Fluky Ino para patamaan ang presyong 30 digits 17508. And kasi sa akin nakabili na po ako rito nung binangga po niya ang presyong ito or support line noong March 19 at saka March 20. Ayan. At pagdating naman po sa kanyang weekly chart time frame ay ayan naman po kasi yung kanyang kalagayan dito. Ayan, mukhang yan, pinakiramdaman po niya yung support line natin dito sa 30 digits 17501 at ayan, mukhang tumalbog po siya. At nagpapakita po ito na isang matibay na support line talaga ang 30 digits 17501. Kaya posibleng dito na po siya magkakaroon ng correction. Ayan, makakabangon po siya. Malamang ay magko-consolidate pa ito ng mga ilang linggo. Pero ayan, mukhang hanggang dito na lamang po siya. At hindi na po siya babagsak. Pero kung pagsakaling nabasag po ito, ang support line natin dito, ang sunod po na support line natin ay nandito na po sa pinakamababa. Ayan, magkakaroon po ng matinding pagbagsak kung pag nabasag niya ang support line na ito. Ayan, pero parang mukhang malayo pong mangyari yan. Ayan, dito naman, dito po tayo ay balikan po natin ang daily chart time frame kung saan ay ayan po. Yung aking parang naging isa sa mga pinakabasehan po natin dito ay yung QQE bars nito na blanco. Walang nabubuo, ibig sabihin pantay talaga ang pwersa ng mga bulls at saka bears. Kaya dahil dyan ay yan po yung aking naging technical analysis update ngayon sa araw na ito kay Fluky Ino. Asahan po natin na patuloy lamang po ito sa pagkukonsolidate. Ayan, kasi mukhang matamlay po ang market ngayon. Hindi lamang po itong si Fluky Ino. Ang buong crypto market ay medyo matamlay ngayon. Ayan, walang gaanong volatility. Kaya hindi lamang po itong si Fluky Ino ang nakakaranas ng consolidation or ganito na sitwasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.